أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Bago lahat tayo magbukas sa pagpuri, pagdakila, pagluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. At tayo sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin na masigit kay Allah, na hindi pinanganak at di nagkaanak at sa kanya ay walang katulad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Tayo din sumasaksi na walang ibang sugo na pinadala para sa sangkatauhan, masigit pa sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Allah, nawa ay pagpalain mo at pagkaloob ang kapayapaan sa aming huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganoon din sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapanalig at sino man ang sumunod sa kanya at magsusunod pa hanggang sa huling araw. Tulad ng napagkasunduan, ang ating papaksain ay may kinalaman sa isa namang gawain ng mga tao sa labas ng Islam na pilit nilang inuugnay sa nag-iisang tagapaglikha, sa nag-iisa at tunay na Diyos. Sa mga darating na araw ay ating masasaksihan ang pagdiriwang ng mga sangka-Kristyanuhan. Ang pagdiriwang na kung saan may kinalaman sa ating paniniwala. Nakakalungkot mang isipin na may mga nag-aangking Muslim ang nakikilahok, nakikisali sa pagdiriwang na ito kahit alam natin na ang mga ito o mga pagdiriwang na ito ay pinagbabawal ng mahigpit sa ating relihiyon. Ang pagsaselebra po ng Christmas ay haram o pinagbabawal sa Islam dahil ito ay may kinalaman sa shirk o pagtatambal sa pagsamba at pagkilala kay Allah. Sabi nga na may akda na aklat, wa ama qawluhu al-bari'u min ash-shirk wa ahli. Tungkol sa sinabi na may akda ng aklat, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kahabagan naman siya ni Allah, kayang sinabi at paglayo mula sa gawaing shirk at may kinalaman dito. Kaya ang isang Muslim ay dapat lumayo sa gawaing shirk at anumang may kinalaman dito, tulad na lamang ng pagsaselebra ng Kapaskuhan. Ngunit sa ating kapanahunan ay hindi pinaiiral o hindi ginagawa ang mga bagay na paglayo sa gawaing shirk at anumang may kinalaman dito. Marami sa atin ang hindi lumalayo sa mga gawaing ito. Anuman ang kanilang ginagawa ay wala silang pakialam kung ito ba ay may kinalaman sa shirk at ano pang may kinalaman o ugnayan dito. Halimbawa, ngayong Kapaskuhan, may mga Muslim tayong maririnig at nagsasabi, hindi daw siya naniniwala na si Jesus ay Diyos o bugtong na anak ng Diyos o kabahagi ng tatlong persona ng Diyos. Pero marami sa atin ang nakikiselebrate ng Pasko at Bagong Taon. May mga Muslim pang nagsasabi na, alam mo, kumain kami sa Christmas party kasi halal naman anya ang handa, walang baboy, walang alak. Tapos ang mga Muslim na ito na dumalo sa kapistahan o sa pagdiriwang ng kaarawan ng anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao, magugulat ka at manghihilakbot dahil mismo sa kanilang bibig, sila ay nagsasabi na meron pa silang dalang regalo para makipag-exchange gift. Astaghfirullah. Kapatid, hindi po yung handa ang bawal. No? Kahit sabi mo walang baboy yan, walang alak. Kapatid ko, ang pagseselebra ng Christmas, ito po yung bawal. Dahil ito ay may kinalaman sa gawaing shirk. Ito po ay pagsira sa akida o yung tiyak na pinapaniwalaan ng Islam na si Allah daw ay pinanganak, subhanallah, at alam naman natin na siya ay hindi pinanganak at hindi nagkaanak. Qala Allah Ta'ala ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, lam yalid
walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sinabi niya lang katastasan bilang pagtatangi sa kanyang sarili na siya ay hindi ipinanganak at hindi nagkaanak. Ito yung matatagpuan natin sa Kabanata Al-Ikhlas, chapter 112, aya 1-4. At ito po ang sagot natin. Sa kanilang mga lumulusot na umano'y pwede naman daw dumalo sa Noche Buena ng mga Kristiyano dahil wala naman daw bawal na pagkain at inumin sa handa nila. Nakakahiya kalamama, nakakahiya sa mga biyenan, nakakahiya sa mga kaibigan, nakakahiya sa mga kasamahan sa trabaho, nakakahiya sa mga kaklase. Umano, sinasabi ng ibang Muslim na pwede naman daw payagan ang ating mga anak na dumalo sa Christmas party sa kanilang school at magbigay ng exchange gift. La hawla wala quwwata illa billah. Pakinggan natin ang sinabi sa hadith. Kama qala fi hadithan Aisha radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahadda fi amrina hada ma laysa lahu minhu fahuwa rad. Katulad ng naiulat sa salaysay ni Aisha, kaligdan nawa siya ni Allah, na nagsabi, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sino man anya ang gumawa-gawa ng bagay na hindi naman mula sa amin o nagmula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay tatanggihan. Ito ang isa sa mga kabahagi ng ating syahada. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Na ano ang maana, na ano ang ta'rif o kahulugan ng wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ang isa dito, ang la ya'budullah illa bima syara'ah. Na hindi natin sasambahin si Allah o hindi tayo gagawa ng pagsamba maliban na lamang kung ano ang isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang dito ng kanyang sabihin, man ahaddat fi amrina hada ma laysa lahu minhu fahuwa rad. At sino man anya ang gumawa-gawa o magdala ng gawain sa reliyong ito na hindi naman mula sa kanya, ito ay tatanggihan. So paano tayong magsasalita at lalong paano tayo gagawa ng mga bagay na wala namang kinunan o hindi naman bahagi sa basihan na dinalang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa hadith po na ito, ating matututunan na hindi pwedeng gumawa o kumilos na walang batayan o hindi mula sa bagay na dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sino man ang magsabi ng bagay-bagay sa reliyon na walang batayan o dalil, ito ay pinagbabawal. Sabi pa ng mga ulama, no? Wa in al-ihtifal al-mawassimiyya kullu am yaj'al lahu 'idan wal 'id min ash-sha'air al-adyan. Sabi ni Sheikh Shalih Fawzan sa bagay na ito, na ang pagdiriwang anya na ginagawa ng sino man na taon-taon o ito'y umuulit, kaya sa tinawag na Eid kasi umuulit, no? Umuulit. Ito'y pinagdiriwang nila, ginagawa nila taon-taon, ito ay tinatawag nating Eid. At ang Eid ay simbolo ng relihiyon. Tulad na lamang ng Pasko, bagong taon, araw ng mga puso, araw ng mga patay, o piyesta ng santo at iba pa. Ito ay sineselebra o pinagdiriwang nila, lalo na ng mga Kristiyano, taon-taon. Kaya ang Kapaskuhan ay tanda na kabilang ito sa kanilang paniniwala, na kabilang ito sa kanilang relihiyon. Subhanallah. Tumakala Jalla wa Ala, ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, waraditu lakum islama dinan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kinalugdan ko para sa inyo ang Islam bilang relihiyon. Sabi pa sa ibang aya, al-yawm akmaltu lakum dinukum. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kinalugdan niya ang Islam bilang ating reliyon. Pangalawa, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na kinumpleto niya ang reliyong ito. No, sabi nga ng mga pasiro, nagpapaliwanag sa pasahing ito, hindi papapanawin ni Allah o hindi babawian ang buhay ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang na kinumpleto niya ang reliyon.
Kaya nga, ayon nga kay Ibn Qayyim rahimahullah, pagkatapos bumaba ang aya na ito, pagkatapos bumalik ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, higit kumulan na tamaina yawman o 80 araw, ay yumao na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam bilang tanda na nakumpleto niya ang kanyang responsibilidad, nakumpleto niya ang kanyang mensahe, at kinumpleto ni Allah ang reliyong ito. Subhanallah. Kaya walang pwedeng magsabi sa atin na ang reliyong ito ay kulang, kaya kailangan nating kumuha, mag-copy-paste ng pagdiriwang sa mga hindi Muslim. No? Subhanallah. Sabi ng Sheikh Saleh Fawzan, إذا قصرت الأفهام بعد الناس أو بعد العوام أن فهم الإسلام فالبعيده على الدين ويد بالله. No? Sinabi ng Sheikh Saleh Fawzan, kung ang isang tao, ang isang nagsasabing siya'y Muslim, no, ay hindi husto o hindi kumpleto ang pangunawa niya sa kanyang relihiyong Islam, ang resulta daw nito ayon sa ating Mufti Alam, na siya ay lumalabas sa Islam. Subhanallah. No? Bakit? Kasi kinumpleto ni Allah ang reliyong ito. Bakit mo kailangan ng isang bagay na may kinalaman sa reliyon sa labas ng Islam para ito i-practice mo? Samantalang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang reliyong ito kumpleto. Subhanallah. Sabi natin, ito'y mananatili. No? Kaya yung katuruan ng akida, ito'y 6 at 6. Hindi ito pwedeng mabawasan. At mananatili ito hanggang magunaw ang mundo. Wala pong puwang, walang lugar sa Islam ang katuruan na tayo ay maaari at pwedeng magselebra ng Christmas. No? Faqad rawaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil musnad as-sunan annahu qala man tashabbaha fi qaumin fahuwa minhum wa fi lafdu laysa minna man tashabbaha bighayrina. Naiulat mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Al-Musnad ni Imam Ahmad na nagsabi, sino man ang gawa o gumaya-gaya mula sa mga tao ay kabilang sa kanila. No? Gusto mo ng copy-paste, copy-paste, copy-paste. Subhanallah. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang hatol dito, ikaw ay kabilang sa kanila. Sa ibang ulat, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa umma na ito. Sino man ang gumaya-gaya sa iba, subhanallah, naiinggit ka sila may Christmas sa atin sa Islam, wala? Naiinggit ka kasi sila merong araw ng mga puso, tayo wala? Naiinggit ka dahil sila ay merong Halloween, tayo wala? Subhanallah. Samantalang ang reliyong ito ay kumpleto. Gusto mo ng relihiyon na kulang-kulang, sobra, subhanallah, lumalabas sa hudud ni Allah. Wakala Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhum قال من تعسي ببلادي العجمي وصنعه وتشبه بهن حتى يموت فهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وإياذ بالله. Sinabi ni Abdullah bin Amr bin Al-As, sino man anya ang magtukod ng balay, no? Sino man ang tumira, sino man ang manahan kasama ng mga hindi Muslim at doon siya na malagi, no? Namamatyagan niya, nakikita niya, natatanaw niya ang mga pagdiriwang na ito, ang Nauruz at Maharjan. At sa mga scholar, ito'y tumutukoy sa Pasko at Bagong Taon. No? Pinili mong manirahan doon, meron ka naman titira na meron mga Muslim. Pinili mong tumira doon, no? At ikay nagmatsyag, no? Nag-obserba ka doon sa kanilang pagdiriwang. At dumating yung panahon na natutuwa ka na, okay na sa iyo yung kanilang ganong pagdiriwang, nasanay ka na, no? Kung minsan na-enjoy ka pa, darating ang panahon, kapag namatay ka doon sa ganong sitwasyon, ay bubuhayin ka sa araw na uli o na mag-uli ng muling pagkabuhay na kasama mo sila. Wa'yad billah. No? Na-imagine nyo ba ito? Na sinabi natin, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mga Muslim tayo, imbes na ikaw ay pagbuhayin na mag-uli ni Allah, kasama ang mga ahlul tauhid, ang mga salafiyun, no? Nagtataguyod ng Quran at Sunnah. Tapos, mamumulat ang iyong mata, bubuhayin ka na mag-uli, kasama mo yung mga kapitbahay mong kafir na nagsa-celebrate ng Pasko at Christmas. Wa'yad billah. Sinabi pa ng ibang mga Muslim, no? Nakalulungkot, brother, hindi naman kami
makikiselebrate ng Christmas, no? Lulusot pa. Hindi naman kami dadalo ng Christmas party. Dadaan lang kami, babati, no? Kasi inimbitahan anya kami, no? Ng mga kaibigan namin, kapitbahay namin, mga buutan naman, mababait naman, no? Wala namang samukan, wala namang ginawang masama. Subhanallah. No? O kaya mga kasama namin sa trabaho, o kaya yung mga magulang ng kaklase ng anak ko. Subhanallah. Ay, yung mga kamag-anak ko hindi pa Muslim. Nakakaya naman, brother, kung hindi kami aatin, baka sabihin, ang yabang-yabang namin, o kaya sabihin naman na, masyado kami mapagmataas, hindi kami marunong lumingon sa aming pinanggalingan. Subhanallah, pakinggan natin ang sinabi ng scholar, no? Yung mga tao na to, mas gusto pang matuwa ang mga hindi Muslim sa kanila kaysa kay Allah. Sabi ng mga scholar, al-mahdur fi nasara fi iyadihim wa huwa idhar farhatu lahum, no? Sinabi ng mga scholar na bawal, no? Narinig ba ng mga Muslim to? Bawal maging sa pagbati sa mga Kristiyano sa kanilang mga pagdiriwang, no? Mas lalo ko ito'y lantaran, no? Dadaan ka sa kanila, sabihin, Merry Christmas, at babati ka rin, Merry Christmas din sa inyo, astaghfirullah, no? Merry Christmas, babati ka rin, Happy New Year, subhanallah. Anong sabi ng mga scholar? Bawal ang pagbati sa kanila, mas lalo kung yung lantaran, no? Subhanallah, nahihiya ka, magme-message ka na lang, no? Merry Christmas, kapitbahay, silinga, no? Merry Christmas, kaibigan, no? Subhanallah. Billah, no? Mas lalo yung kababata mo o sabi mong meron kayong pinagdaanan dati, no? Mahihiya ka, babati ka. Sabi ng scholar, bawal, no? Subhanallah. Dahil ito ay lantarang pagsang-ayon sa kanilang ginagawang pagdiriwang na ito ay tama, no? Ito ay paraan ng paggalang mo sa kanila at pagsuway naman kay Allah. Ito ay tanda ng pag-aaproba mo sa kanilang ginagawa na ito ay okay lang, no? Subhanallah. Nasabihin nila na lantaran at ibunyag nila na si Allah ay may anak o bugtong na anak. Subhanallah. Subhanallah. Sabi ng mga scholar, فالتحريم وأراد في من أظهر لهم أي شكل من أشكال مشاركه o kamakal ulama. Sabi ng mga scholar, pinagbabawal po sa atin, tandaan niyo mga Muslim, bawal sa atin, no? Na tayo sumama sa kanila, sumali sa kanila, sa kanilang pagdiriwang. Sabi nga, Sheikh Sa'ad Uthaymeen, kahit yung pagbebenta ng parol, pagbebenta ng Christmas tree, marami tayong mga kapatid na ganito, no? Dahil sila yung mga sidewalk vendor, nagtitinda. Sabi nila, ito kasi mabili pag Pasko, no? Magtitinda na lang kami ng parol, no? Yung kapwa nila Kristiyano nagbebenta ng 50 pesos na parol. Kami ibebenta naman 20, 1 plus 1, get 1 free. Astaghfirullah. Dahil gustong kumita, no? Subhanallah. Ito ay mga bagay na pinagbabawal sa atin, mga kapatid ko sa Islam. Ang unsuruhum, yung tulungan sila sa kanilang pagdiriwang na huwad ay pinagbabawal sa atin. Dahil ang bagay na pagdiriwang na ito ay may kinalaman sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kahit daw sabi ng mga scholar, yung pagpunta doon sa lugar, no? Na kanilang pagdiriwang, no? Subhanallah, panahon na sila ay nagno-noche buena, pupunta ka, kakain ka, no? Subhanallah. Kahit sabihin mo, no, na sila ay mabait naman sa iyo. Subhanallah. Sino ba ang tunay na mabait, no? Mabait sa kapwa-tao at ikaw naman ay pasaway kay Allah, no? Pinaparatangan mo si Allah. Subhanallah. Asan ang bait dito? Subhanallah. Kaya ito ay sapat na malaman ng bawat isa sa atin na ang bagay na ito ay pinagbabawal. Sabi pa ng mga scholar, "Huma'lum an aktaran nas fi hadhihi al-umur la yasaddahun al-musyarik an-nasara fi shirkahum." No? Sabi ng mga scholar na batid natin na ang karamihan sa mga Muslim ngayon, no? Yung mga Muslim karon, maluwag sa bagay na ito. Wala lang sa kanila yon. Pag binati sila, Merry Christmas din, silingan, kapitbahay, subhanallah. No? Sila naman doon ay walang intensyon na makipagdiwang. Ito ang kanilang katwiran. Brother, hindi na kami makikipag-celebrate. Bumati lang, no? Binalik lang namin yung pagbati. Subhanallah. Ang celebration to ay shirk, kapatid. No? Nag-aaral kayo ng tawhid kay Sheikh Nadir. Alam niyo kung ano yung shirk, no? Subhanallah. Bagkos, ginagawa daw nila ito, o kung bakit sila bumabati rin ganon, dahil bilang daw pagpapakitang paggalang. Sino bang mas dapat igalang? Ang tao ba o si Allah? No? At ang iba sa kanila, nahihiya daw. Nahihiya sa tao pero hindi nahihiya kay Allah. No? Dahil sila daw ay binati ng mga Kristiyano, no? Ng Merry Christmas, kaya sila babati na rin. Merry Christmas to you, no? Subhanallah. Sinabi ng mga scholar, kanina nga, binanggit natin na ito ay bawal.
no? Hindi na kailangan palusot, no? Hindi na kailangan ipangatwiran ng mga tuwiran kayo ng baluktot dahil hindi ito tanggap. Ang dapat nating gawin ay itanggi ang kasamaan na kailang ginagawa. Kung imbitahan ka, sabihin, no? Sabihin siya, Merry Christmas, halimbawa sabihin natin na Abdulaziz, Pres, Merry Christmas, Brother Robin, no? Pwede mo sabihin na pasensya na po kayo, wala po sa aming Pasko. No? Subhanallah. Directly, sabihin, wala tayong Pasko. Mahihiya ka sa kanila, pero hindi ka nahihiya kay Allah. Asan ba ang tama? No? Subhanallah. Pagkatapos tayong gabayan ni Allah, subhanahu wa ta'ala, sa reliyong ito, ang sumunod na pinag-utos sa atin ng Propeta Muhammad SAW, faridun ala kullu muslim, ang alin? Ang talibul ilm. Pag-aralan ng reliyon na inaangkin mong iyo. Pag-aralan mo ang reliyon na pinasok mo. Pag-aralan ng reliyong niyakap mo. Subhanallah. At pakinggan natin, kung tayo magsasawalang bahala, kung tayo ay easy going na lang, no? Wala na tayong pakialam. Pakinggan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lu'ila alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, isinumpa silang mga nagsiwalang paniniwala mula sa angkan ni Israel, mula sa dila ni David at Jesus na anak ni Maria. Bakit? Anong dahilan? Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ang sabi ni Allah, bakit sila sinumpa ng dalawang dakilang propeta na ito, ni David at ni Jesus na anak ni Maria? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mahilig silang lumabag, mahilig silang sumuway, mahilig silang lumagpas sa hangganan. Subhanallah, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanu la yatanawhawna 'anil munkar fa'alu wa laysa ma kanu ya'malun. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasi silang tong mga tao na ito, no? Na hindi marunong magbawal ng kasamaan, bagkos kung ano yung masama, kung ano yung bawal, ay siyang kanilang ginagawa. Subhanallah, no? Ayon nga sa tafsir ni Imam Sa'di, ang sumpa ay tanda ng paglayo mula sa paglabas sa habag ni Allah. At ayon pa sa mufassirun, na ang sumumpa, no? Ang nagsumpa sa kanila, hindi lamang basta normal na tao, bagkos sila ay mga dakilang propeta ni Allah. Si David at Jesus na anak ni Maria. At ang dahilan, bakit sila sinumpa? Kasi itong mga angkan na ito ay mahilig silang lumawag, no? As isa pa na hindi sila nag-uutos ng mabuti at di na sila nagbabawal ng masama. Okay lang, no? Sige, mag-Christmas kayo dyan, magbagong taon kayo dyan, no? Bagkus kung ano yung masama, yung pa yung kanilang ginagawa. Kaya ayon sa ibang mga nagpapaliwanag o pasirun, sa paksayang ito, kung gusto nyo ding sumpain kayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay gawin nyo kung ano yung bawal. Gawin nyo kung ano ang haram. Astaghfirullah. Isa sa kasamaan na ginawa ng mga tao sa ngayon ay ang pagdiriwang ng Pasko. Kasi kanilang inaangkin na umano, ito daw ang araw ng kapanganakan ni Isa ibn Maryam, na bugtong na anak ng Diyos. Billah, no? O bilang isang kordero na isinugo ng Diyos na mag-aalis daw ng kasalanan ng sanlibutan. Billah, no? Subhanallah, pakinggan natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga pinagsasasabi, pinagyayayaw ng mga tao na to. Qala Allah ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa yundira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadiba. Sinabi niya lang katastasan, at tignan silang mga nagsasabi na si Allah daw ay kumuha ng anak. Anong samang mga salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga sinasabi ay pawang mga kasinungalingan. Subhanallah. Sino nagsabi nito? Si Allah subhanahu wa ta'ala. No? Tignan daw natin itong mga tao itong nagsasabi na si Allah daw ay aktaka daw lahu walada, na humirang daw, kumuha daw si Allah o nag-appoint daw si Allah bilang kanyang bugtong na anak. Anong samang salita? Subhanallah. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabihin nyo na siya'y kumuha ng anak. Subhanallah. Ang sabi nga ni Imam Sa'di rahimahullah, nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito, na ayon sa kanilang angkin, at takadallahu walada, sabi ni Imam Sa'di, na itong mga pananalitang ito ay nagmula sa mga Hudyo at Kristiyano. Sabi ng mga Hudyo, Uzair ibn Allah.
si Uzair daw, yung kanilang propeta, ay anak daw ni Allah. Waqalat Nasara, Masihi ibnullah. At sinasabi naman ng mga Kristiyano, ang Mesiyas daw ay anak ni Allah. Subhanallah, no? At silang mga nagtatambal sa pagsamba, sila ay nagsasalita ng walang kaalaman at di sigurado. No? Sala-salabit, butas-butas yung kanilang sinasabi kasi walang basihan. Ang sabi ng butihing imam na ito, itong mga pananalita at paniniwalang ito ay kinuha ng mga Hudyo at Kristiyano sa kanila pang mga minuno. Yung kanilang mga lolo, lola, tatay ng lola nila, yung kanilang mga ninuno. Kinopy-paste lang nila ang kanilang sinasabi at pinapaniwalaan at sineselebra. At sabi pa ni Imam Saadi, samantalang ang kanilang mga ninuno ay mga wala ring alam sa kasulatan. Subhanallah. Subhanallah. Kaya paano natin susundan? Ang kanilang mga alam ay mistulang haka-haka, sa kanilang mga sarili ay wala namang katibayan. At isa sa mga bagay na parehong, sabi nga ng mga scholar, no? Ito ay binanggit din ni Sheikh Saleh Al-Fawzan sa kanyang aklat na Usul Talata, yung kanyang tafsir, na ang katauhan ni Isa ibn Maryam ay pare-parehong matatagpuan sa Hudyo, Kristiyano at mga Muslim. No? Si Isa ibn Maryam meron sa Hudyo. Si Isa ibn Maryam sa Kristiyano meron. Sa turo ng Islam, sa Quran, si Isa ibn Maryam ay naroon. Ngunit ang departing part lang natin, ayon kay Sheikh Saleh Fawzan, ang pagkakahiwa-hiwalay lang natin, ay kung ano at sino si Isa ibn Maryam. No? Alam natin na ang mga Hudyo, pinapaniwalaan nila na si Isa ibn Maryam ay isang huwad. No? Isang huwad. Hindi nila tinatanggap na siya ay mula sa Diyos o sugo sa Diyos. Kaya ang sigaw ng mga Hudyo, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. No? Sa ito ang hatol nila kay Jesus. Subhanallah. Wa Isa ibn Maryam fil Masihi, sabi natin ang o Pinasara. Si Isa ibn Maryam naman sa mga Kristiyano, no, ayon nga sa doktrina ng sangkakristyanuhan na si Jesus ay ipinanganak ni Maria sa sabsaban sa tulong ni Jose na karpintero. Ayon muli sa kanilang paniniwala na si Jesus ay isinilang umano na may 3 haring nagsidalaw. At nang lumaki daw si Jesus ay bilang bata, ay kanyang dinaig, tinalo sa debate ng kanyang talino ang mga Pariseo o mga pari sa templo. Sa edad daw ng 30 taon, siya daw ay binautismuhan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan. At umano rin ayon sa kanila na si Jesus ay nagsimulang mangaral, siya ay nag-utos ng mabuti at nagbawal ng masama. Di ba? Ayon nga sa kanilang aral, na ang una niyang sinaway ay mga manunugal at mga nagtitinda sa harapan ng templo. Dahil ayon nga sa ibang mga papaliwanag sa tafsir ng mga Ahlul Kitab, kasi yung mga manininda na yun ay mga mandaraya sa kiluhan. No? Kanila din pinaniniwalaan na si Jesus ay bumuhay ng patay, nagpagaling ng may ketong. Kanila din pinaniniwalaan na binigyan ni Jesus ng paningin ang mga ipinanganak na bulag. Pinangangaral din nila na si Jesus ay nagpakain ng maraming tao gamit ang ilang piraso ng tinapay at isda. Kasama din sa kanilang doktrina na sinabi daw ni Jesus na ang mga bata ay maninirahan sa langit at ang kaharian ng kanyang ama ay mas dakila daw sa kaharian na naririto sa kalupaan. Kasama din po sa kanilang doktrina yung huling hapunan na tinatawag natin na Last Supper, no? Na dapat isagawa raw taon-taon, isa na namang Eid, upang alahanin daw si Jesus sa pag-aalay ng kanyang laman at dugo, no? The holy blood of Jesus, bread, katawan ni Kristo, no? Bilang pagbabayad sa ginawa nilang kasalanan upang sila'y makapasok sa buhay na walang hanggan sa paraiso. Kasi nobody comes to the Father except I. Yun ang kanila, no? Ang iba naman sa kanila ay pinaparatangan na si Jesus umano ay nagkaroon daw ng relasyon kay Maria Magdalena. At nagbunga ang kanilang pag-iibigan na ito naman ang pinanggalingan daw ng lahi ni Da Vinci. Na ayon nga sa Kristyanismo na si Jesus ay pinagkanulo ni Judas sa kilala sa katawagang halik ni Judas. No? Subhanallah. Na napakarami pang angkin. At ayon pa sa kanila na si Jesus na anak ni Maria daw ay naipako sa krus o tulos. No? Umano ito ay upang tubusin ang kasalanan ng mga tao na magiging dahilan para sila'y maligtas at maalis sa bahid ng orihinal na pagkakasala o original sin
na umano ay ating minana sa ating mga naunang mga magulang na si Adan at Eva. Kaya tanong natin, saan nga ba napako si Jesus? Sa krus ba o tulos? No? Kung hindi niyo alam kung ano yung tulos, so para siyang poste ng Meralco o poste ng Davao Electrical Company, no? Subhanallah. Sa tulos ba siya naipako o sa krus? No? Nakadipa ba siya o nakataas ang kamay? Kasi ito ang dalawang paniniwala ng mga Kristiyano, ang Protestante at ang mga Katoliko, no? Saan ba siya naipako? Krus ba talaga o tulos? Kasama din sa kanilang doktrina na ang isa sa mga huling pananalita ni Jesus bago siya mamatay sa krus ay ang pagsasabi na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Subhanallah, may Diyos pala siyang tinatawag, no? Bakit mo ako pinabayaan? Kaya dahil dito, kung tunay ngang itong sinabi ni Jesus, umangal siya, no? Alam mo naman na ikaw ang sasagip sa kasalanan ng sanlibutan. Tapos sisisihin mo yung Diyos mo, bakit ka pinabayaan? Kung alam mo yung titulo mo, alam mo yung responsibilidad mo, alam mo yung dawam mo, o yung trabaho mo, bakit ka maninisi? Subhanallah. Kaya dahil dito, kung tunay ngang sinabi ni Jesus ito, sasabihin nating mga Pinoy, no? Mas mainam pa pala si Gat Jose Rizal, no, kay Jesus. Dahil lang siya'y barilin sa luneta, ito ay walang angal at di niya sinisi ang Diyos. Di ba, pinatatakpan pa yung kanyang mata pero tinanggal niya. Humarap pa siya sa mga praile nang siya'y barilin. Aba, mas maisog pala si Jose Rizal kaysa kay Jesus, no? Mas matabang pala si Gat Jose Rizal kaysa kay Mesayas. At ayon pa muli sa Krisyanismo, na dahil sa propesya ni Jesus, ay kailangang malibing sa ilalim ng lupa, no, ang kanyang bangkay sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Kahilintulad kung paano daw si Jonas ay nalibing sa tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi. Kaya tanong natin muli, kung si Jesus nga ay tunay ngang namatay, ilang araw ba siyang nalibing? Sabi natin, ito ay, no, sabi nga natin, naparaning at nabaliw na yung mga tao sa pagkukwenta nito, no? Sabi natin, kahit yung formula o calculation ni Einstein na EMC squared, hindi maresolba ang problemang ito, no? Na magkaiba ang propesiya, kaiba ang mga pangyayari sa kanilang ulat. 3 araw, 3 gabi, pero hindi naman siya nalibing kung siya ngay namatay ng gantong bilang. Kanila din pinaniniwalaan na si Jesus ay umakyat sa langit, pabalik sa kanyang ama o pabalik sa kanyang sarili. Kasi may mga Protestant nagsasabi, mga early generation ng born again Christian, nasabi nila siya daw yung God. Siya daw yung Almighty. Pero yung mga unang generation, tulad ng mga Roman Catholic, no? Sinasabi nila na si Jesus daw ay bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Diyos, no? Subhanallah. Si Jesus ay muling babalik sa kanyang ama o kaya sa kanyang sarili. Kasi nagpakamatay siya tapos bumalik siya sa kanyang sarili. Subhanallah. At muling babalik sa takdang panahon, no? Si Jesus ay babalik sa takda ng panahon. Pagbalik niya raw, meron siyang kasamang tropa, 144,000. Nakasama niyang luluklok upang mamahala sa langit kasi magre-retiro daw yung kanyang amang Diyos, no? Dahil kanilang pinaniniwalaan na ang Diyos ay mamamahinga. Kaya siya ang papalit. Kasama ang kanyang mga tinatawag natin ng mga departamento, Senado o Kongreso na 144,000. Samantalang sa Islam, sabi natin napakadali ng ating doktrina, ng ating akida. Nang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Na si Allah, no, sabi natin, hindi siya pinanganak at di siya nagkaanak. At sa kanya ay walang katulad. Pinaniwalaan natin yung wala siyang ama, at walang anak, at walang kasama, lalong walang asawa. Dahil sa Islam tinuturo na sino man ang may simula ay mayroong katapusan. Jesus mayroong simula, no? Born on the holy womb of Mary, sabi nila, no? Subhanallah. Sino man ang may simula, may katapusan. Sino man ang may kapanganakan ay may kamatayan. Sino man ang kumakain ay kailangan gumamit ng kasilyas, no? Maglibang ka, no? Gagamit ka ng palikuran, for sure. Kung ikaw ay kumakain, kailangan mong gumamit ng kubeta o toilet. At sino man ang may katangiang ganito ay walang karapatang maging Diyos. Saan man naman kayo nakakita na ang Diyos gumagamit ng kubeta, ang Diyos gumagamit ng toilet? Wayadabillah, no? Kasi bakit kumakain, umiinom? Subhanallah, no? Siya ay kabilang lamang sa mga nilikha ni Allah. No? Kung ganito ang iyong katangian, kumakain ka, natutulog, nagpapahinga, no? For sure, ikaw ay magpabalik-balik sa kasilyas. Ikaw ay hindi maaaring Diyos, kapatid. Sa timbangan at sukatan ng Islam, hindi ka pwede maging Diyos.
Dahil ikaw ay isang nilikha, alhamdulillah, sa aral ng Islam. No? Inshallah, hanggang dito lang muna, putulin natin at ibalik natin ang mikropono sa ating butihing press, no? Para tayo magtanungan kung may tanong, kung wala naman ay hayaan nating makapagpahinga ang bawat isa. Fiqh ya Ustad, sa walang sawang pagbibigay ng tuwid na mensahe at turo at aral sa Islam. Inshallah, Ustad, kayo po ay tumatanggap ng ilang katanungan at paglilinaw mula sa ating mga kapatid. At yung mga Inshallah. kapatid ay magtanong, inshallah mag-raise hands lamang. Yung naunang nag-raise hands, siya ang unang mag-unmute, inshallah. Assalamualaikum po ya Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Sheikh. Ya Ustad, dito po kasi sa amin sa bahay, ako lang po kasi yung Muslim. Nakagawian na nila kada Pasko po mag-picture. Nakaag po ba ako ng kasalanan kung makikita po ako sa picture nila? Tapos Ganito na lang gawin natin, brother, no. Halimbawa, sabihin natin na merong guided missile babagsak doon sa bahay nyo. Hindi ka ba aalis ng bahay? Straight answer, brother Raymond. Halimbawa, alam mo, tanto mo na merong guided missile na babagsak sa bahay mo. Hindi ka ba aalis sa bahay? alis po. Sagot. Yun. So ito ang ating sagot sa iyong tanong, no? Kung alam mong meron nangyayari na shirk, at yung shirk na to, hindi to askar, no? Malaking shirk to. Nangyayari na pagdiriwang sa iyong bahay, no? Ano bang gusto mo? Matuwa sa iyo si Allah o matuwa sa iyo ang kamag-anak mo? Ano bang gusto mo? Magalit sa iyo si Allah o magalit ang kamag-anak mo? Kasi pagdating sa libingan, hindi ka man nila matulungan eh. Ang bagay na kailang ginagawa ay hindi maliit na shirk. Kaya ito ang ating sagot, simpleng sagot, straight na sagot. Kung alam mo may babagsak na guided missile sa bahay mo, hindi ka aalis, ang sagot mo, aalis ka. So gumawa ka ng paraan para umalis ka, sabihin mo na lang sa nanay mo na may paggalang, sabi, pasensya na po, inay, lalabas ako, ha? Aalis ako. No? Sabihin mo na lang kung anong dahilan mo bakit aalis. So malumanay na paraan. Alam niyo naman po, Muslim ako. No? Wala po sa aming Christmas. Pasensya na po kayo. Okay po. Kasi last year po, ganun po nangyari. Di ako aga nakaalis eh. Ngayon po, nagpaplano po kami ngayon ng asawa ko. Lumayo muna. Inshallah, kahit total mag-asawa naman kayo, mag-check-in kayo one night, patapusin niyo lang yung Noche Buena, tapos balik na lang kayo inshallah. What is 7,000 700 o 1,000 per night ba? Na malaking bagay na pag-iiwas nyo sa gawaing Shirkul Akbar, no? Jazakallah khair, Brother Raymond. Salamat sa iyong pagtatanong. Apo. Si Brother Earl. Assalamualaikum Tapos warahmatullahi wabarakatuh ya Ustad. ito salamat. Tapos sunod natin si Brother Bernard, ha? Pagkatapos na Earl. Sige po, Brother Earl. Ganito po Ustad, bago ko po isagawa yung tanong Ustad, may ano po muna ako. Merong mga ilan sa ating mga kapatira na nangninegosyo sa meron silang mga business. Lalong-lalo na kagaya ngayong December, na patok ngayon sa mga yung tawag dito, yung kumbaga parang may street market. Apo. Ngayon po Ustad, wala naman siyang binibenta na kung saan kagaya ng mga Christmas lights, mga parol, mga paputok at kung ano-ano pa. Yung kanyang paninda po siya simple lang, kagaya ng mga medyas, sapatos, yung mga ganun. Ngayon po Ustad, halimbawa po Ustad, may customer po siya Ustad. Tapos magkatanong, pwede po ba, sis, pwede pa, brother, pwede po ba patawad kasi magpapasko naman eh. Ngayon, nung sinabi yung customer na ganong kataga po ya Ustad, tapos sumang-ayon yung may-ari ng tindahan. Ngayon, ang tanong po Ustad, ito po ba ay mapagbilang po siya sa o mapagbilang po siya sa kufur or mapapasok po ba siya sa share po ya Ustad? Okay. So ito ay okay. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. So sabihin natin ito ay assumption, no? At alam natin, ako alhamdulillah nakakapagkutba tayo sa Makati at sa Patero sa Manila, no?
At isa to sa mga bagay na sinasabi natin, pinapaalalahan natin sa mga kapatid natin, lalo sa mga Maranao nating kapatid, no? Dahil ang jamaan natin doon, karamihan Maranao. Pinapaalalahan natin sila na ito ay bawal. Magtinda tayo ng mga may kinalaman sa kanilang pagdiriwang, no? Kung dati ka nagtitinda, yun ang kinabubuhay mo, di wag kang magtinda ng parol. Kasi yun ang ginagawa ng karamihan natin mga kapatid. Kapag Pasko, nagtitinda ng parol, Christmas light. Kapag bagong taon, nagtitinda ng lusis at paputok. Pinagbabawal po itong mahigpit na natulungan natin sila sa kanilang shirk na ginagawa. Ngayon, kung ang paninda mo normal, no, sabihin natin na sabihin nung nagtitinda, dahil sa merely assumption, sabihin, kasi Pasko naman. Simple straight sabihin nyo, wala po kaming Pasko. Pero, bibigyan ko kayo ng tawad, hindi dahil sa Pasko. Linawin nyo. No? Kami pong mga Muslim walang Pasko. Gamitin nyo yung puntos na yon, yung time na yon para makapagdawa kayo. Kasi po sa amin sa Islam, lam yalid walam yulad. Ang Diyos po namin hindi pinanganak at di nagkaanak. At sa Kanya ay walang katulad. O di simpleng-simple, nakapag-recite ka sa Kanya ng verses o small verses sa Quran. At bawat letter na binanggit mo ay meron 10 hasanat. Saan ka pa? No? At linawin sa kanila, hindi po kayo pinatatawad kasi po Pasko. No? Ito po ay bilang customer ko, o sabihin natin good customer, para magbalik-balik sila sa iyong tindahan. No, linawin lang. Inshallah, walang kaso dito. Barakallahu fiik. Si Brother Bernard, ko naman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yung ano po, Ustad, ay hindi ko po para sa akin yung tanong. May kasama po kasi ako dito na ano. May kasamaan po kasi dito ako na ano, na born Muslim. So ang problema sa kanila, sabihin nila kanduri lang naman daw, hindi naman daw Pasko. Pwede po ba yung kanduri sa month ng December? Syukran po. Okay, so tignan natin kung ano yung natapat doon, no? Kasi baka mamaya hindi naman nila yung tinapat, natapat lang. Halimbawa, sabihin natin na, halimbawa lang, no? Halimbawa. Kasi maraming tayong ginagawa o marami kaming ginagawa dito sa Mindanao na nire-relate natin bilang kanduri. Kasi maraming mga kamusliman na ginagawa nila, sineshare nila yung tagumpay nila sa paraan ng pagpapakain. Halimbawa, sabihin natin, gumraduate yung anak. No, alhamdulillah, si anak kong si Pulan na ganito, gumraduate ng nurse, nakapasa sa bar. So, ginagawa pa nila ng tarpaulin yun, even though dapat hindi balandara yung muka. No? Dapat ng takpan, pero sabi na, isa to sa paraan na mali. So, halimbawa, ganun ginagawa, naghahanda sila, nagpapakain. Kasi bakit paraan yun ng, una, pagpasalamat nila kay Allah, pagdakila, at ganun din, pagbabahagi ng kanilang tagumpay, no, na na-receive nila mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, binabahagi nila sa paraan ng pagkain. So tanungin natin, kasi alam natin na inna amalu biniyat. Tingnan natin halimbawa, huwag natin hatulan agad yung kapatid, o haram yung ginagawa mo. Tanungin natin, pagkanduri, kasi iba ang lengguwahe at tono at kahulugan nito sa mga Kamindanawan. Tanungin natin, ba't ka nagpakanduri kapatid? Kasi sabihin na, halimbawa kasi yung anak ko nakapasay, no? Nakagraduate siya. Kaya sabihin yung anak ko, na-approve siya sa pag-a-apply niya sa Saudi Arabia bilang estudyante sa Medina University, sa Qura, sa Qasim, etc. Tanungin, bakit? No? Subhanallah. Tanungin. Kasi hindi natin pwede hatulan agad siya ng bagay na nakagawa siya ng masama. Kung iba naman yung kanilang layunin ng pagpapakain, no? Baka nasabay lang sa taon na yon. Tatanungin, linawin natin. Wag agad natin paratangan na sila ay nakakagawa ng pagkakamali. Barakallahu fi. Brother Hansman, inshallah si Al-Fatah ang last natin, no? Tatawagin. Brother Hansman? Nawala na. Sige, Brother Al-Fatah. Assalamualaikum. Ya Sheikh. Assalamualaikum ya Sheikh. Waalaikumsalam. Sige, Brother Atman, ikaw muna. Sige. Nandiyan ka, Brother Hasman? Si Hadsman Bro, po Sheikh. hindi ka magsalita. Sheikh. Sige po. Sige po. Fadlan. Choppy ka, brother. Choppy. Choppy. Sige, ayos mo na yung connection mo. Ikaw muna, Brother Al-Fatah. Oo. Itanong ko Choppy lang ka, Brother Hasman. kung yung kanina. Sige. Okay. Clear. Loud and clear. Roger. Narinig mo? Opo, sige. Rinig na namin. Continue, Brother Hasman. Nawala. Sige, ikaw muna, Brother Al-Fatah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustads, meron po kasi akong kamag-anak na mga Katoliko. Ngayon, Opo. tuwing December po kasi, pagdating ng December 25, 26, ayun, nakaugalian po nilang mamigay ng pera. Pwede po ba Mhm. tanggap? Sa anong dahilan sila namimigay ng pera, kapatid? Yung parang nakaugalian po nila tuwing Pasko, gano'n. Pagka December 26 kinabukasan, ayun, Hmm. magbibigay sila ng pera. Ganun po. Okay. Pag December 26 na umaga, tsaka sila namimigay ng pera. Opo, parang ganun po. Nagbibigay sila. So tanungin natin, ang layan ba nito dahil sa Pasko? Ba't sila namigay, no? Ngayon, kung meron itong kinalaman sa Pasko, ang advice ko lang sa'yo, kahit milyones, huwag mong tanggapin. Okay? Oo, manghihinayang ka dahil malaki. Dahil kailangan natin, mahirap, no? Kailangan pambayad ng kuryente, ng tubig, ng tuition ng bata, pambayad ng utang, kung saan man. I suggest huwag mong tanggapin. Suggest ko lang to. My personal suggestion to you. Kung yun ay may kinalaman sa Pasko, huwag mo nang tanggapin kahit gaano pa siyang kalaki. Kasi walang mas dakila at walang mas malaki sa gantimpala ni Allah. Tandaan mo yung binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, lu'ilal ladina kafaru min bani Israel. No? Sinumpa sila ng kanilang mga sugo at propeta. Si David at si Jesus na anak ni Maria. Bakit? Kasi hindi na sila marunong magbawal ng masama. Kung ano yung masama, yun ang kanilang ginagawa. Ang Pasko, alam natin na ito ay haram. No? Kung yun ang kanilang layunin sa pamamigay, huwag mo nang tanggapin. Yan ang advice ko sa'yo. No? Naam. Na, Ustads. Jazakallahu khairan, Ustads. Brother Abdulaziz, inshallah, paalam tayo. Sara ng ating klase. Ayun, barakallahu fikum sa inyong mga panahon at oras. Alam natin na isa sa mga bagay na ating pinapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo kanyang gabayan sa pagtitipon na ito. Alam natin na maraming mga tao ang abala sa kanilang ginagawa, no? Ang iba sa kanila ay maaaring abala sa panonood ng TV o yung iba panonood sa kanilang mga cellphone, pero tayo ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala para maupo, makinig sa usapin na ito na may kinalaman sa ating reliyon. Ito ay bagay na rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya purihin natin siya, no? At tayo magbalik loob sa kanya sa mga bagay na ating pagkukulang mula kay Allah at ganoon din sa ating mga magulang. Muli, ang ating dalangin, subhanaka wa bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sa Allah walang kapintasan na ating pinapapurihan. Ako'y nagbabalik loob kay Allah. Kayo mga kapatid ko sa Islam, hinihimo ko kayo na magbalik loob kayo kay Allah. Das Allah mapagpatawad ang mahabagin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.